Magandang umaga mga bata. Ang kwentong aking kwento ngayon ay ang Prinsipeng Mahaba ang Ilong. Noong unang panahon, mayroong hari na matagal nang nangingibig sa isang magandang prinsesa. Ngunit, hindi tinatanggap ng prinsesa ang pag-ibig ng hari. Mahal na prinsesa, ano pa ba ang nais mo upang mapatunayan kong tunay ang pag-ibig ko sa iyo? Naluluhang sabi ng hari. Mabuti kang tao, ngunit wala pa sa isip ko ang pag-aasawa, ang laging sagot ng prinsesa. Hindi sumuko ang hari. Humingi siya ng payo sa ermitanyong nakatira sa pusod ng kagubatan. Kilalang matanda sa katalinuhan. May kinakatakutan ang prinsesa. Mayroon siyang alagang puting pusa na laging nakabantay sa kanya. Higante ang tunay na anyo ng pusa. Nagbabalit kayo lamang ito at kailangang matapakan ang buntot ng pusa ng isang lalaking tunay na umiibig sa prinsesa at iniibig rin naman nito. Sa ganito lamang mapapalaya ang prinsesa sa engkanto ng higante. Salaysay ng ermitanyo. Sinunod ng hari ang payo ng ermitanyo. Nang muli siyang dumalaw sa prinsesa, tinapakan niya ang buntot ng pusang puti. Pinagkakalmot siya at pinagkakagat ng pusa, ngunit hindi binitawan ng hari ang pagkakaapak sa buntot nito. Pakawalan niyo ang aking pusa! Sigaw ng prinsesa na nagmamakaawa. Nang mapagod ang pusa, ay agad na nawala ng bisa ang kapangyarihan nito. Lumitaw ang isang maitim at pangit na higante. Natalo mo ako, mahal na hari. Mapapa sa iyo ang prinsesa. Ngunit, isinusumpa ako na ang anak ninyo ay magkakaroon ng mahabang ilong. Kasing haba ng buntot ng pusa. Halakhak ng gante, saka naglaho. Nagpakasal ang hari at ang prinsesa. Pinagtapat ng prinsesa na mangiibig din niya ang higante, ngunit isa itong masamang engkanto. Namuhay ng payapa ang mag-asawa hanggang sa magkaroon sila ng isang malusog na anak na lalaki. Isang prinsipeng may mahabang ilong. Ano kaya ang gagawin ng hari at ng reyna? Sa abag sa anak, pinapalitan ng hari at reyna ang mga larawang nakasabit sa palasyo. Tinibitan ng mahaba at kakatuwang mga ilong ang larawan ng kanilang mga nunong hari at reyna. Pinilitan din nila ang mga kawal at katulong. Tinanggap lamang ang mga taong may kakaibang mga ilong. Ngunit, bakit ang ilong ninyo ng aking ama ay maikli? Minsan tanong ng binata ng prinsipe. Hindi mo ba nakikita? Kami mga pangit. Malugod na sabi ng reyna. Tumango ang hari, tanda na pagsang-ayon sa asawa. Hindi, pareho kayong maganda sa aking paningin. Sagot ng prinsipe at sabay na niyakap ang mga magulang. Minsan, tumakas ang prinsipe upang mamasyal. Napalayo siya kasama ang kanyang mga kawal. Namangha ang prinsipe nang makitang maikli ang ilong ng mga tao sa bayan. Lalo na nang makita niya ang isang namamasyal na magandang prinsesa na maikli ang ilong tulad ng sa hari at sa reyna. Pinagtinginan ng mga tao ang prinsipe. Akala namin hindi totoo ang balita kung bakit hindi lumalabas sa prinsipe. Bungalit ng tawa ng isang bungal. Mukha siyang elepante, sabat naman ng isang duling. Naabag ang prinsesa sa prinsipeng may mahabang ilong. Pagmasdan nga ninyo ang mga itsura nyo, wala sa panlabas na nyo ang buti ng isang tao. Sigaw ng prinsesa sa mga taong nagtatawa. Sinamahan ng prinsesa ang prinsipe sa pamamasyal. Kinutuwa ito ng prinsipe sapagkat nagkaroon siya ng bagong kaibigan. Kinabukasan, isinama ng prinsipe ang hari at reyna sa kalapit na kaharian upang magpasalamat sa mabuting prinsesa. Ngayon lamang sila lalabas na magkakasama.
Nagtawanan ng mga tao sa palasyo ng prinsesa nang makita ang prinsipeng may mahabang ilong. Sa awa ng prinsesa, hinipo niya ang mahabang ilong ng prinsipe. Nagulat ang mga tao nang malaglag ang mahabang ilong ng prinsipe. Napalitan ito ng ilong na tulad ng sa kanyang mga magulang. Tanging ang taong may matapat na pakipagkaibigan sa prinsipe ang nakapagtatanggal sa sumpa ng masamang higante. Naiyak na tuwang sabi ng reyna. Nagkaroon ng pista sa karyan at nagsaya ang lahat. Wakas. At ito ang kwento ng prinsipeng mahabang ilong.